Tutok sa simoy at sa langit ng pagkaw ay hinatang tula kawin sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitindig. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, mo'y langit sa piling ko. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Isang masaganang araw mga Kapinas. Ako po ang iyong lingkod na si Mark Newman at nagpapasalamat dahil kasama namin kayo sa unang alagwa ng Pinasyaman. Dito sa Pinasyaman, nais namin palawigin ang ating karunungan sa mayamang kasaysayan. Ang kamalayan natin sa makulay na kultura at ang kaalaman natin sa taglay na likas na yaman ng bansang Pilipinas. Ang tinaguriang perlas ng Timog Silangang Asya. Ang bayan ng Bingawan ay matatakbuhan sa pinakapuso ng Panay Island. Ito ay napapagiliran sa hilaga ng munisipalidad ng Tapas, lalawigan ng Capiz, sa hilagang silangang ng munisipyo ng Dumaraw, Capiz, sa timog ng lungsod ng Pasi, lalawigan ng Iloilo, sa timog silangang bayan ng Kalinog, lalawigan ng Iloilo, ang inang bayang nito. Ang Bingawan ay isang landlocked na munisipalidad sa coastal province ng Iloilo. Ang Bingawan ay ginawang munisipalidad noong Hunyo 21, 1969 sa bisa ng RA 5511. Ang payapa ng munisipalidad ng Bingawan ay may populasyon sa hingmigit kumulang na 16,000 na kumakatawan sa 0.79% ng kabuuang populasyon ng lalawigan ng Iloilo. Hiligaynon at Kinaraya ang mga pangunahing wika ng bayan. Ang iba pang wikang sinasalita at nauunawaan ng mga residente ay ang Capisnon, Tagalog at Ingles. Magandang umaga sa mga minamahal kong mga Bingawanons. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Hatid ang panibagong pag-asa na handog sa atin ng may kapal. Nagpapasalamat tayo sa lahat ng biyaya, kasama na dito ang ating kalakasan, tibay ng loob at ang ating di matitinag na pananampalataya sa Kanya. Tayo ay patuloy na magpapasalamat sa mga biyayang nakakamit sa kabuhayan na dulot sa atin ng lumikha. Una, ang ating yamang kalikasan na pinagyayaman lahat. When was this municipality founded? Last June 21, the Bingawan established dito. Okay. Okay. And how about this place? What's this place? Diyan po kami naglalaro noon every Sunday. Tapos meron din po nagpo-football dyan at nagbo-badminton. It's at nice. dami din po nag-walk dyan. Nagpo-family Parang masarap bonding. nga mag-picnic dyan basta hindi umuulan, di ba? Opo. Oo nga wow. So what do you call this place? Ito ba ang plaza? Yes. Okay. Plaza. Okay. Ito yung tawag namin na plaza. By the way, Cristel Isabel, who is he? I mean, we've been walking around here na notice ko lang siya kanina pa. Can you tell me the history about this person? Siya? Yeah. Siya ang founder ng Bingawan. Hala, so he's the reason why Bingawan exists, right? Yes. Also, siya rin yung former mayor, Victor Lagata. So that means he's your great-great-great-grandfather, right? Yes po. Well, what are you waiting for? I want to interview your dad, Mayor Mark Palabrica, right? Okay, so let's go. Yeah, Kuya you lead the Mark. way. Mark, ipakilala ko sa imo ang pinakagwapo, pinakamapisan ng mayor kang Banwakang Bingawan, Mayor Mark Palabrica. Nice to meet you, Mayor. Hello, Mark. Same name. It's a pleasure to meet you. So thank you for having us here. Thank you for having Pinasyaman here. And since you gave us the time to have an interview with you, I'd like to ask you a few questions about Bingawan. No? Since we are a tourism or travel show,
Ano yung mga lugar na pwede natin puntahan dito pag may darating na tourists? First, we have the small farm reservoirs. The municipality of Bingawan was dubbed by the Department of Agriculture as the small farm reservoir capital of the Philippines because of the presence of our almost 135 units of SFRs in the municipality. Malaking tulong ito sa ating mga farmers dahil ang bayan ng Bingawan walang mga malalaking rivers. So we need an irrigation. And through SFRs, nakahelp ito no, sa ating mga farmers. Not only that, but also sa tinatawag na climate change mitigation. Okay. Kasi because of SFRs, parang cool yung paligid or surroundings natin dito sa Bingawan. And sa livelihood, nakatulong din. Dahil pwede kang maglagay ng isda no, sa ating mga small so they're farm open reservoirs. reservoirs. No? Yeah, They're open. Oh, that's great. So it's really going to help the environment dahil lagi may water, so the growth of vegetation is much better. Sa paligid niya. Okay. That's why kung mainit yung panahon, dito sa Bingawan, hindi mo masyadong mararamdaman yung init because of this SFRs. That's great. Another one, we have this dragon fruit farm no, in the barangay Tapakon. Almost 2 hectares na dragon fruit farm ito. And then we have also the Carillo farm. It is an organic farm in barangay Kairuhan. At through this farm, nagtatap sila no, sa Department of Agriculture. Meron din yung TESDA, parang a sort of also a livelihood program no, sa ating community. Nakakatulong talaga, lalo na yung organic farming. Sir, welcome pala dito sa Sea Farm in Barangay Kairuhan, Bingawan, Iloilo. Thank you for welcoming us. Yes, sir. Ito yung sea farm na ginawa natin to introduce the herbs na andito and then ginagawa nating mga ingredients sa ating mga products. So much oregano in here. Oh, yes. We are using this sa aming product. We have Labigan oregano. Sir Michael, please. Labigan oregano. Ito, sir, tingnan mo, Ito yung ating produkto gawa ng oregano. Dito, sir. This is how to use this. And then, i-rub mo ng dalawang kamay. And then, breath. So, Ma'am Connie, may I ask you a question? Ay, sige, sir. Kailan niyo po nasimulan ang venture na ito, ang organic farm? Sir, farmer by heart kami, sir. We started as a farmer in the year 1980 as tenant. I wasn't even born. But... Tenant. Tenant farmer, wala kaming sariling lupa. Fortunately, nakuha namin itong farm na ito sa programa ng DAR, yung CARP, in the year 2000. May nanotice ako dito, parang grand slam po kayo lagi sa mga rewards. From the Excellence in Governments, Local Governments Awards, no? Yes, actually ang aming bayan, it is a 5th class municipality. It is a 5th income class municipality, and in terms of financial resources, masyadong limitado. Okay. Because of the population, but our land area is vast. Medyo malaki. So instead of banking on the financial capital, nag-exert kami ng effort na i-upgrade at para makatulong sa aming bayan, nag-concentrate kami sa human capital as a big investment. Correct. Through our best practice in good governance. Yes. Our municipality is a consistent awardee of the Seal of Good Local Governance ng Department of Interior and Local Government. For the 4th time, awardee yung bayan ng Bingawan, starting na naging law yung Republic Act na approved na tinatawag natin na Seal of Good Local Governance Act na maintain ng ating bayan because of the unity and the cooperation of our people. Ang lahat ng mga aspects sa governance ay nakuha ng ating bayan, like sa environmental governance,
actually champion din yung ating bayan dyan. Most especially sa implementation ng Solid Waste Management Act. Congratulations. Nakakuha tayo ng excellent award. Diyan makakonect din yung tourism. Yeah. Kasi yung ibang bayan na pumupunta dito to experience and to witness kung paano ginawa ng bayan ng Bingawan na ma-implement ang Ecological Solid Waste Management Act. Dahil Mark, mahirap itong i-implement. Yeah. Lalo na yung tinatawag na waste segregation. Correct. I-segregate mo yung plastic, ganyan, mga biodegradable sa non-biodegradable. So, ang ginawa namin dito, we have planned na mag-conduct ng isang project through a contest. Binibigyan ng reward through rewards system kung sino mananalo sa contest natin by purok, by barangay, and by school. Kung sino nag-implement ng mabuti ng Ecological Solid Waste Management Act through waste segregation. So, nagpapasalamat kami dahil sa pagtutulong ng ating mga mamayan, ng mga tao dito, na-implement natin ng law na ganyan. Okay. And not only that, sa administrative governance, sa social governance, at sa economic governance na complete din ng ating local government unit. Congratulations, Mayor. Thank you. Talagang high five sa inyo. Ang galing ninyo. Ako si Mary Fe Villanueva Heru, ang napalad na makakuha ng lupa dito sa Bingawan. Pangalan ng farm namin is Heru Farm de Bingawan. And welcome sa farm. Hello ma'am, ito po yung mga ano dito. Okay. Ay, kadamo ng mga ano no. yes. That's pretty. Ganda talaga yung place. Wow. Oo. Ikaw lang kalayo man lang. From there. Oo. And I think may mga banana plantation po Na- din over there. Okay. Wow. Oo. So mas magaganda yung mga ano Yes. dito ma'am, source of water. Oo. Oo. You're going to like it here. What do you think? I like this place. Yeah, it's cool, It right? has a lot of potential. Yes. I agree, yeah. And you won't regret buying this place. It Yeah. has a lot of potential. It's dope. Like you said. It's dope. I'm feeling it. I like it. Wow, dope. that's great. You want to So- settle here? Alright. Yeah, let's settle here. Yes. Yeah. Go check out I some. like the way that sounds. Yeah. Nakabili kami ng lupa dito, and then after that we got officially adopted by Bingawan. What we're doing here sa farm, we do vermicomposting. We also have a egg production. We have our Rhode Island Red there, and we have calamansi production. We have palayan. And we also have bananas, lakatan, saba, and pineapples. And then the rest all bamboos na. Actually, when we first see the area, the energy is really good. And I said, let's take it. And so far, until now, we are here. Ang di matatawarang kapayapaan ng ating lugar na sinisikap nating lahat na mapanatili. Ang kaloob na ito ng Diyos ay patuloy nating pananatilihin sa abot ng ating makakaya. Dahil kaunlaran natin ang lugar na mapayapa at matiwasay. Sabi dun sa amin ng mamataas naming opisya kondo sa loob, kapag ang militar na uniforme, kalaban na yan. Hindi ka bubuhayan kapag ikaw nahuli, chor-chor, papatayin ka. Kung babae ka naman, gagasain ka. Oh, marami akong kasama na mas bata pa. Yung iba, 11 years old. Ay, may tanong lang po ako. Ay, sa atin po ba itong lupa na ito? Hindi pa anak, pero patuloy na tayo magtrabaho na ipagpakaloob sa atin ito pagdating ng panahon.
pare, kamusta? Hilupa ba niyo na? Di pa nga eh. Pero sana mabigay na sa amin. Pare, tagal na pangako sa inyo eh. Pwede mo subukan dito sa amin. Ang mga pangako dito tinutupad. Kasama ka pang kalabaw. At ang maganda pa dyan, pag-aaral pa nila yung mga kapatid mo. Tama yan. Tuwa ko sa'yo. Sumama ka na ito sa amin. Bukan mo lang. Yung pangako niya sa akin, sir, sa kapatid, dalawa kaming kapatid, noon, sabi niya sa amin, kapag sumama kami sa armado, bibigyan kami ng kamay, ng lupa, tapos yung karabaw. Hanggang ngayon, hindi nga dumating eh. Pangako nila, bigyan kami ng lupa, karabaw, at saka pumuhayan. Tapos paparalin pa nila yung mga kapatid namin, hindi naman nila nabigay. Kaya kami pa nga nagbibigay kada buwan, 5 piso pa eh. Di pa binibigay sa amin. Ayusin mo magkarte-arte ka dyan ha. Maayos ka. Lupa lang yun pare. Nagugutom na ako. Tumitiid na ako. Ano? Ano sa mamayari iwan mo kami dito? Pagod na ako. Ilang araw na tayo palakad-lakad. Ano? Papayag ba kayo umalis ng kagong to? Patayin ko dito. Ayoko na. Mayor, magandang umaga. Kasama ko po ngayon si Ka Jomar, isa nating surrendery. Baka pwede po nating matulungan dahil gusto niya na pong magbalik loob sa bayan ng Bingawan. Jomar, good morning. Bakit ka pumasok sa Kilusan? Kasi yung mga magugulang ko, hindi nila kami napag-aral, kaya pumasok ko. Ilang taon ka doon sa bukid? 8 taon. Bakit bumalik ka dito sa ating gobyerno? Para gusto ko malinong, magtaktawhay. So dito sa bayan, you are very much welcome sa iyong pagbagong buhay. Kailangan natin ng isang example na tulad mo, na matatag ang isip na bumalik sa ating folds of law. Bibigay kami ng financial assistance dahil sa iyong pagbalik dito sa ating gobyerno at ikaw ay gagawin nating priority sa mga livelihood projects ng bayan. Dahil ang ating bayan ay may resolution sa Municipal Peace and Order Council included sa ating Peace and Order Public Safety Plan na binibigyan natin ng rewards system ang lahat ng mga former rebels na nanumbalik sa ating gobyerno. Welcome sa pagbalik mo sa ating gobyerno. Salamat po. Simula noon ay trabaho ko dito. Practice na hukbo. At alaw na naging regular sa isang plato dito sa Central Front. Ako sa naranasan na siguro ng mga hirap sa pagpakikibaka ay talagang mahirap. Gutom, hirap, pagod. Ang nagudyok sa akin para sa isang labanan, tamaan ako ng isang inventro at di na kaya ng aking katawan, tumagal pa sa Kilusan. Yun, dahilan. Wala namang nakukuha. Pag-isipan ko na try ko naman yung sa buhay ko ngayon paano normal.
para sa akin yung terrain kasi hindi na pwede yung physical na lakas pa hindi na pwede sa ganong Mayor, ito po si Commander Juanito ang sinasabi ko sa inyo. Sana ipakinggan po natin yung kanyang salubin at gusto niya iparating sa inyo, Mayor. Ano bang dahilan kung bakit pumasok ka sa Kilusan? Dahil pinakuhan kaming bigyan ng lupa Mayor. So, kami dito sa pamahalang lokal ng Bingawan ay nag-encourage na magbagong buhay ang mga kapatid natin na nandun sa bukid. Bibigyan namin kayo ng assistance. Kayo yung priority sa lahat ng livelihood projects natin. We will give you cash assistance na galing sa bayan aside sa e-clip na ibibigay ng ating national government. Chief, pakiprocess na lang ng kanyang e-clip para maaprubahan ng ating Joint Armed Forces and PNP Intelligence Committee. Salamat din, Mayor. Pangako kung hindi na ako akyat ulit sa bundok. Thank you kid sa tanan pumisang. Bali mo to kag naka-desisyon ako ang balkot eh. Nung natabunan man bi kaisipan ko kato nga way mat pamilya ko nag-advise ko na kun abi hindi mo na lang da pagingabuton nag-eskwela ka na lang para sa kinabukasan mo sa ring adlaw ti way mat pamilya ko gid nga nag-explain ako kung ano mayadimuon ko. Kaya mara nagsaka ko. Pagsaka ko, 14 edad ko eh. Ikaw, lapit ka rito. Tuturo ko sa'yo kung paano maghawak ng baril. Okay. Ikaw, sa likod, nakasombrero. Halika rito. Ganito ang tamang paghawak ng baril. Okay. So, yung babae, halika rito sa likod. Tuturuan kita para may panangga ka sa kalaban. Tasan mo. Okay. Okay. Isa pa. Ikaw dyan sa likod. Hawakan mo baril. Tasan mo. 2004 to 2014 ako Okay na? Huwag balik. Alam niyo na kung anong gagawin nyo. Sakripisyo lang niya si Babaw. Gutom. Paglaban ng ating bayan. Kapoy. Mula na makunan mo kuya kay ti. Madoktrinahan ka kang mga mataas man dyan ng mga organong mga COB naman. Ang ginadoktrina ng anak naman ang anak ang revolusyonaryo man nga anak ang CPP-NPA nga kwan. Ang pagdoktrina ka naman. Bali nakadusog para kung nga nakasaka ako sir sa babaw. Ang tatay ko ginpatay kang SDF sa una bla panang tao pan de Marcos sa una. Chard, ginapusong ako nanay tatlo ko po. Chard, ano yun? Sino yun? Ano kailangan sa asawa ko? Ikaw ba si Chard? Opo, bakit? Bakit niyo pinag-asawa ko mga anak ko? Bakit tayo siya pinag-asawa? Magandang umaga. Ito pala si Ka Donato, gustong mag-surrender. At ito yung sinasabi ko na gusto na siya magbalik sa sabak nating gobyerno. Salamat Pastor sa pagdala mo dito kay Donato at welcome sa ating opisina dito sa munisipyo. Donato, may itatanong ako. Ilang taon ka nung pumasok ka sa Kilusan? 12 anyos. 12 anyos ang bata mo pa noon, ano? Anong dahilan kung bakit umakyat ka sa bundok? Dahil Mayor, nakita ko sa baka ng nanay ko na tatay ko. And ano yung nag-push sa iyo or yung talagang dahilan
na nagbalik loob ka sa ating gobyerno? Mayor, gusto ko sana magbagong buhay. Sana tutulungan mo po ako, Mayor. Tayo dito sa pamahalang bayan ng Bingawan na Donato ay gusto nating makatulong sa ating mga mamamayan. Lalo na sa mga tao na we think ay biktima ng maling ideolohiya gaya ng pagpasok sa New People's Army. For now, ang ating local government unit ay nagbibigay ng ayuda through financial assistance. Isa lang tayo sa mga bayan na nag-approve ng resolution from the Municipal Peace and Order Council na nagbibigay ng konting ayuda sa mga surrenderies natin, aside from the e-clip na binibigay ng ating national government. And ikaw ang magiging priority ng ating livelihood programs na binibigay ng national government through our municipal local government unit. Kaya kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyong pagpanumbalik sa ating gobyerno. So welcome sa bayan ng Bingawan. Salamat, Mayor. Salamat, Mayor. Thank you, Pastor. God bless you. Ang kapayapaan ay kayamanan sa buhay, sa pagkakaisa, at pangunawa. Ito ay tunay na makakamtan. Tatlo lang kami magkakapatid, puro babae. Ako ang pinaka-panganay. My father is a military and he was assigned dito sa Capiz during the World War II. At yung ang aking grandfather, being a pastor, was assigned by the American missionaries here in Bingawan way back 1912. Bingawan became a municipality. That was when my father was the first mayor. But before that, Bingawan was a barangay of Kalinog. We are part of Kalinog. Because of political conflict, and the congressman way back then, Congressman Ladrido, he does not want to create conflict between my father, who was then a vice mayor of Kalinog, and the mayor of Kalinog, Dr. Provido. So he told my father that Bingawan, he will create present niya sa Congress nga Bingawan will be separated from Kalinog so that there will be no more conflict in his district. So that was why Bingawan was created, separated from Kalinog. Ate, ang ingay mo naman. Can you please stop? Oh, busy-busy yung mga anak ko Hi, Daddy! Hello, Hi, Daddy! Kumusta kayo? Gusto ko mag-aaral kayong mabuti. Para naman maganda yung kalabasan ng picture nyo. Ano ka na? Tama ang inyong ama. Dapat mag-aral kayo mabuti. Dahil darating ang oras, kayo magmamana ng bayan. Mami, ako po, gusto ko po maging chemist. Ako din, Daddy. Gusto ko maging guro. Maganda yan. Basta tandaan mo kung anong gusto mo sa buhay. Okay lang yun. Ang mahalaga, makakatulong ka sa kapwa. Tama, di ba, Ma? Oo, ang mahalaga. Makatapos kayo ng pag-aaral nyo at maging maayos ang buhay nyo. At tulungan natin ang ating mga kababayan. Ha? Ma, ayos na ako. May session pa kami. Okay, mag-aaral kayong mabuti, ha? Sige. Ay, mapaling ba? Daddy, relax lang po. Ako lang po kukuha. Sige, salamat. Mama, ano itong anak ko? Mahilig magbuhat. Mag-aaral kayong mabuti, ha?
picture. Ito na po. Hmm. Gusto mo sama ko? Ay, huwag na. Kayang-kaya ko na to. Alagaan mo nanay mo, ha? Tapos kayo, ano kayo nalilimutan? Ingat kayo, ha? Bye, Daddy. Bye, Daddy. Ito na, maganda. Bye, Daddy. Ang mama ko. Ma, asap na ako. Mag-iingat ka, ha? Sige, ingat kayo, ha? Alagaan Bye, mo mabuti. Daddy. Maingat po. Bye-bye. Ingat po. Maliban sa likas na yaman, ang Binggawan ay nabiyayaan din ng yaman tao ang pinaglilinang ang kanilang kagalingan. At ikinalugod ko rin na ipagmalaki na ang napakagaling na portrait artist na kinikilala sa buong bansa ay isang Binggawanon. Siya po ay si Tito Paris Nobleza. Hindi lamang siya magaling na pintor, ngunit mahusay na sculptor din. Elementary grade ako, the age of 8 years old. Parang nag-practice na ako yung drawing, kahit ano lang, basta matuto ako. Hanggang grade 6, kumita na ako sa aking pag-drawing. Tapos hanggang unti-unti na nakilala ko dahil sa mga gawa ko, exhibit, Manila o Iloilo. Hanggang yun, medyo may nagkaroon na ng mga collectors, bumibili. So doon, lalo ko nagpursige dahil ako mayroong appreciate ng painting ko. Binibigyan nila mga nag-idolo sa akin, mga bata, nakilala ko. Kaya sabi ko sa mga anak ko, huwag na kayo kumuha ng painting o art o fine arts dahil kung di ka lang pursige doon, saka wala sa puso nyo, sayang ang gastos natin. Kaya may isa lang na nagmana sa akin, isa lang sa kanila out of 7, isa lang naman sa profession ko. Nung nag-aaral ako high school sa City High School sa Port San Pedro, pumamahilig ko sa art. Tsaka madalas din ko maglibot sa Iloilo City, sa mga mall. So nakita ko yung mga display dyan. Tinandaan ko yung pangalan, saka hinahanap ko talaga kung sino to, si Edgar Gonzalez. Kaya that time, gumagawa ng mga sa sinihan. Ilang sinihan, 2 sinihan yata yung suki niya. So doon ko siya na-trace. So nung nakilala ko siya, medyo iwas pa nga sa akin. Siyempre hindi ko pa masyado kilala nagkaroon sila ng shop sa La Paz, advertising art. Doon ako madalas, nilakad ko lang yung mga 4 kilometers, 5 kilometers, lakarin ko lang yan para pumunta lang, para matuto lang ako. Kaya nung natuto na ako sa lettering, billboard, signboard, mga deep design na to, mga kung ano na, lahat pasok sa Nagkaroon ko ng shop sa Kalinog, napundar din ko ng shop. Graduate ko sa high school, tumigil ako sa pag-aaral 1 year. So naisip ko, gusto ng kapatid ko na malapit siya sa akin. Gusto niya doon na lang sa bayan ko magpatayo ng art shop ko. So siya nag-finance lahat. Hanggang napundar ko yung shop diyan. Lahat ng mga gawain art tinatanggap ko. Una-una kong ginawa yun, si Jesus Christ. Una-una kong painting, una-una kong portrait, Jesus Christ. Tapos nasundan na ng mga religious din. Tapos parang yung ang daan ko para matuto sa oil. Kasi ibang medium na yun Ang ginagamit ko pastel
pastel ang karamihan, charcoal pastel. Bihira lang yung oil dahil siyempre may kamahalan, iba ang price. Nagpwesto ako sa bayan. Diyan ko na-meet niya kasi nag-aaral pa lang sa high school. Sumama siya sa isang classmate niya na papagawa ng project. So nakita ko, pag ganun ko, habang gaduruin ko, pag ganun ko, saka yung mga dumadaan ng mga bus dati dyan, galing Kalibo. Pag dumaan dyan, saka maglalan sila. Diyan ako sa shop ko, tapos sinubuhit ko yun. Tapos may mga bata-bata yun, pinapa-attend ko yung sketch na yun. So pinatandaan din ng mga pasahero, mga passenger ng bus na yun. Sa mga beginner naman, sa mga aspiring artist, ang mapayo ko lang naman, simple lang. Kung yun talaga ang tatahakin nyo na profesyon, sa simula, mag-struggle kayo, maghirap muna. Pero at the end of the day, matanggap mo pa, ma-achieve mo rin yung pangarap mo. Gaya sa akin, naranasan ko rin lahat. Kahit baon ko, wala. Pero nung huli, naging din ako, earn while you learn. Mag-aaral ako na mismo ang gumagastos sa sarili ko. Pinasasalamatan din natin ang Diyos para sa pagbibigay sa atin ng mga bagong karunungan upang matugunan natin ang mga problema sa makabagong paraan. Naghanap kami ng isang strategy na much more na sa COVID-19 pandemic na situation. Yung economy down, mararamdaman hindi lang sa Bingawan but the whole world. So, gumawa kami ng strategy, naghanap kami ng strategy, pinag-isipan kung ano yung mabuting gawin sa ating mga mamamayan dito, lalo na sa ating youth. Naka-coin up kami, nakagawa kami ng isang strategy, that is the Bingawan Real Estate Virtual Assistance Project. Isang project na pinagtutulungan ng lahat. Yung iba galing sa companies na mga call center companies na may contact na abroad. So nag-tap kami ng isang association, yung Still the Bingawan Pagnayan Women and Youth Association na gumagawa ng Bingawan shoes. Kasi employment talaga yung target natin. And then may vacant space tayo dun sa municipal library na building na newly renovated din ng bayan. And then through the help of the Public Employment Service Office din ng local government unit, kasi may database tayo doon na marami yung unemployed sa bayan ng Bingawan. BRAVA is Bingawan Real Estate Virtual Assistant. This is an LGU-initiated project, and we really want our Bingawanons to have livelihood or something that we can create jobs for them. Because not all Bingawanos are farmers. Though we are from a fifth-class municipality, not everyone would really want to have, would really want to farm. And most of them are also educated. Ang mga tao di na kailangan maghanap ng trabaho kung saan. And then, the only thing na gusto namin is we keep them here. Because, ang mga tao, when they graduate, either they migrate to other countries, other towns, other cities, iniiwan nila yung Bingawan. So sabi namin, if they're here and they earn the same, then we can keep them. Kaya, Bingawan is land area niya, malaki din. Tao lang talaga yung problema namin. We were fortunate enough to have this project that our local government has initiated. Masaya kami na kami napili as a batch 1 to tawag dito, yung kami pioneer ng project na ito at isa itong karangalan para sa amin, and then at the same time isang malaking hamon din para sa amin dito sa Bingawan na maging successful ang project na ito. So it will be hard, marami kaming pagdadaanan. So dito nag-start kami ng training. So
ito yung napili namin lugar na mapag-trainingan ang binigay ng LGU sa amin. The 5 million incentive from the Department of Interior and the local government will be used for the concreting of our farm to market roads. Kaya patuloy lang tayo na mananalig sa Diyos at magsikap tayo at ang ating mga susunod na henerasyon ng Bingawanon ang tatamasa ng mas maunlad pang kinabukasan para sa Bingawan. Mabuhay ang mga Bingawanon! Mabuhay tayong lahat! Ang pagpapahalaga at pasasalamat ay isang mataas na antas ng dasal. Tayong lahat ay mayaman dahil ang Pilipinas ay sagana sa biyaya. Diri sa Pinas yaman, gusto namon ipahibalo sa mga Pilipino kag sa iban nga tawo sa bilog nga kalibutan kung ano kita kaswerte. Padayunon kag aton amnigan ang Bingawan aton dia. Ako po si Mark Newman. Ako si Cristel Henner. At ako naman si Isabel Palabrica. Hanggang sa muling kabanata ng Pinas Yaman! Isang masaganang araw. Sorry. Ready? Hoy, tigilan mo na yan at hindi magandang profession yan. Alexa! Anak, bless. Bless. Tao. Action! Ang pagpapahalaga at pasasalamat ay isang mataas na antal ng swerte. Padayunon kag ato. Padayon aplikan. Or and it is the sorry again sorry. At ikinalulugod Korean na ikaw malaki. Continuous ulit po tayo. Continuous. Continuous rolling and